Oh, oh, gumagana na. Gumagana na yung bed. Okay, gumagana na siya. 5 minutes later. Hello. Oh! Oh! Wala nang battle tower column eh. Napatay ko na eh. Ala! Nawala na naman yung bed ko. Anak ka ng teteng oh. What's up sa inyo mga ate at kuya? At nagbabalik na naman tayo sa bagong episode natin ng Aircraft series. And nakabalik na ako ng base. At may mga dala pa ako doon. Huwag kayong maglala. Papakita ko naman sa clip na to kung paano ako nakuha, paano ko nakuha yung mga loot. So panoorin nyo muna yun. Then balik tayo kung ano yung plano natin for this episode. So, guys, tandaan nyo, last episode, nag-spawn ako sa jungle, diba? Kasi nga, trinay ko reset kung gagana ba yung bed or hindi. And mukhang hindi naman pa rin siya nagana, naglolo ko. So, sa jungle nga ako nag-spawn nun. Then, may nakita akong malapit na mega dungeon doon sa pinag-spawnan ko. Nilutang ko lang yung chest sa gilid kasi madali lang siya makuha. Nakakuha ko kahit paano ng mga weapon and shield. Then, ginawa ko, habang naglilibot ako, pumapatay din ako ng mga passive mobs and other mobs para may XP na ako kung sakaling kailangan ko na umuwi. Kaso ang katagalan din, wala naman ako makitang kahit anong village. So nag-decide na lang ako na mag-reset ulit. Kaya nagpakamatay ako sa mga wolves dito. Ayun nga, pagkatapos ko mag-reset, nag-spawn naman ako ngayon sa parang mountain area. Kaso wala rin naman akong makita and saktong may blight na malapit sa akin. Posible din mahabol ako nito pag nakita ko kaya nagpakamatay na lang din ulit ako dito. Nag-reset na lang ako. Tapos yun nga, pag-reset ko, buti nag-spawn ako sa desert. Hindi masyado malamig. And yung desert na yun is may malapit na desert village. Tapos syempre, alam natin pag may desert village, syempre kailangan ko lutan yun bago ako umuwi. Buti na lang yung desert village is meron siyang double library, which is yung malaking library na madaming enchant. Syempre, ang gagawin natin dito is lulutan muna natin, then magpapalevel tayo, saka tayo uwi. Sumakto pa nga dito guys na nakakita ko ng sea serpent na malapit. Tapos yung sea serpent na yun is hindi siya nakapalag kasi ewan ko, naka-steady lang siya eh. Basta yun, napatay ko siya. Then nakakuha pa ako ng sea serpent scale. So ito yung sea serpent scale, ma-unlock nito yung potential natin makapaggawa ng tight armor, which is mas better sa diamond. So magandang progress kagad to para sa atin kahit na nagkakaroon tayo ng bedbug. Then, so iniisip nyo hanggang doon na lang no, na nakuha ko na yung enchants and nakapatay pa ako serpent, pwede nga ako umuwi. Pero hindi yun yung ginawa ko kasi may malapit na battle tower doon sa village na yon. So hindi ko pwede miss yung opportunity na yun kasi walang battle tower doon sa base ko. Walang kahit anong malapit. Meron na pero nalutang ko na. Nahihirapan ako maghanap ng iba pa kasi nga puro dragon yung nasa paligid. So hindi ko pinalampas tong opportunity na to. Ang ginawa ko, ang kailangan ko lang naman dito pickaxe tsaka konting building blocks. Ginawa ko yung cheese strat. Hinuhukay ko yung binubutas ko yung pader nila na malapit sa chest. Then saka ako nagbe-build up pataas paunti-unti para makuha yung mga loot. So dito, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa.
after natin malutan yun, syempre, alis na kaagad tayo. And yun na yung naging opportunity ko para makauwi. Kasi ang dami ko ng loot na nakuha. Blood Moon pa nga. Blood Moon pa. Pinapit yung Blood Moon. So, yun nga. Sakto guys, pagbalik ko nung base, nag-Blood Moon siya. And kapag Blood Moon naman, di naman ako pwede lumabas kasi halos lahat ng mobs nag-i-spawn. So, yun yung mahirap sa Blood Moon. Hindi rin ako pwede matulog para magpaumaga kagad. Bawal yun. Kaya ang ginawa ko na lang dito guys, nag-ayos muna ako ng mga gamit ko na loot ko. Yun, sinayos ko ulit sila kasi ang dami ko dibang na-loot. So yun, nayos ko lang. Medyo kinakabahan nga ako dito dahil sa Blood Moon. Kasi yung may naririnig akong mga kidlat-kidlat, mga iniisip ko mamaya puro charge creeper yung nasa labas pag sumilip ako. Diba, sabog na naman base ko. Magkakagulo yung mga gamit ko. Papatayin ako ng mga ikakamp ako ng mga mobs. So yun yung nasa isip ko kaya medyo kinakabahan ako sa Blood Moon. Then after ng Blood Moon, sinubukan kong balikan yung loot natin. Diba na wala yung loot natin na may diamond armor and bubbles. Kasi nga tinira tayo na-surprise tayo ng na-surprise tayo ng sea serpent. So binalikan ko yun kasi nag-iingat lang din ako. Baka may nandun pa yung sea serpent. Kaya nagdandaan lang ako ng bangka. Tapos ang gulat ko dito, yung sea serpent na stuck dun sa boat ko. Siya, para siyang nakatupi na basta nakabaloktot siya. Hindi naman siya nakaka-attack, kaya okay lang. Ano punta yung bag ko? Hindi man siya makagalaw eh. Kaya pinatay ko na rin siya. Okay. Nakakainis eh, oh. And yun nga, nakuha na natin yung loot natin. Na-secure ko na. At least nawala na yung pangamba ko na mawala yung diamond set natin. Kung okay lang naman kung mawala kasi meron naman ako nakuhang mga bagong diamonds na na-loot natin dun sa isang battle tower. Pero nakapanghinayang pa rin kapag nawala, diba? Dito trinay ko ulit yung magpakamatay, mag-reset. Kasi kinakabahan ako, baka mamaya may bedbug pa eh. So, trinay ko ulit. Gumagana na yung bed. Okay, gumagana na siya. And may loot pa akong dala. Since na-confirm ko namang okay na, gumawa ako dito guys ng Diamond Saber. Hindi na tayo gagawa ng Scarlet Sword. Kasi yung Scarlet Sword, wala pa rin akong Black Heart. Ayoko na bumalik doon. So, gagawin ko na lang Diamond Saber. Kasi may Vampirism ako nakuha guys. Yung Vampirism, siya nagre-regen ka kada portion ng damage ata. Parang lifesteal din siya. Yun, nakuha ko Vampirism. Tsaka mas maganda yung Saber kasi yung damage na transfer sa weapon. So, mas siya sa akin. Kasi more on more on close combat kaysa puro arrow eh. Mas gusto ko ng napalo lang. So, yun yung ginawa ko. Nag-enchant lang din ako ng mga gears ko. Breaking 3. Medyo mura. Vampirism. Mahal ng Vampirism. Sharpness 4. So, muna yung Sharpness 4. Then, Vampirism 7. Tapos, si Education. Saan na? Education 7 din. So, si Education muna. Kasi, makakapagana naman ako. Kailangan ko guys is nadami siya 7. After nun, trinay ko kagad yung mga bago kong enchant na weapon and armor. Kasi sayang na ba, gusto ko matry. Feeling ko, lakas ko na. So may nakita akong warg dito. And yung warg, trinay kong kalabanin. Tignan nyo kung nangyari sa akin.
Kahit pa rin ang damage nila. Pag na-hit. Ay, may ward pang malakas. Oops, medyo masakit yung ward. Ang sakit nun. O, diba? Akala ko ang lakas ko. Binugbog ako ng ward. Ang daya ng ward kasi meron siyang paralysis tsaka bleed. Wala naman akong bubbles na nagka-counter ng bleed. Poison lang meron ako. So, lugi ako doon talaga kasi ang titirahin ng bleed is yung critical organs ay yung part ko. Tapos sunod kong ginawa dito guys, pumunta ako saglit ng Mega Dungeon kasi may gusto pang enchant na hindi malagay sa sa sword ko kasi nga habang dumadami enchant na pinapatong mo mas nagmamahal. So kailangan ko pumunta ng Mega Dungeon. May education ako, yung education na enchant, nagdagdag siya ng EXP. So okay sa akin to. Pumunta ako ng Mega Dungeon para kumuha lang ng enough EXP para malapag ko yung vampirism ko. Wala akong kit kasi tanggalin ko is walang protection tong legs ko. Saka to. Vampirism muna ako. Magkano? 11. Ang taas. Taas pala nun guys. Ito yung protection muna kasi magagamit ko. Ayan, protection 3 na sila lahat. Then, yung looting na lang yung kulang. Ay, bawal looting kapag may education. Nga pala, bawal pala yun. So, vampirism yung pwede ko ilagay. Tapos dito guys, gumawa din pala ako ng bagong bow. Nung nakaraan kasi, yung ginawa kong bow, yung Diamond Strength. And ngayon, ginawa ko switch bow para magamit natin yung mga special arrows. Katulad ng teleport arrow. Ayan yung lock arrow. Yung lock arrow guys, gagamitin ko para sa sa mga mobs na katulad ng Silex. Diba last episode, kailangan natin ng Silex farm para gumawa ng avian trait. Wala naman akong looting na mataas. Wala akong looting tree. So, meron ako ditong lock arrow. Para siyang looting tree kagad kapag ginamit mo. So, yun yung ginamit ko pang patay ng mga Silex. Ayan. Okay na. Okay. Tapos ito na nga yung isa sa mga important part. Bumalik kasi ako dun sa village na may malapit na battle tower. Guys, binalikan ko kasi hindi ko naman nasira lahat ng spawner eh, hindi ko pinapapatay yung battle tower ko. Gusto kong itry patayin. So pagkabalik ko dun, ang dali lang na guys. Walang ka-damage sa akin yung mga mobs. Ang ganda nung vampirism. Tapos naka full protection kasi ako, protection 3. Kaya ang ganda. Wala silang damage sa akin. Nag-heal lang ako.
yun na nga, kinalabak yung battle tower golem. Napatay ko naman siya. Kaso, hindi ko ina-expect tong nangyari na sumunod. Oh! Oh! Wala ng battle tower golem eh. Napatay ko na eh. Ala! Nawala na naman yung bed ko. Anak ka ng teteng oh. Ano na naman nangyari? Akala ko okay na yung bed. Bakit taglo ko ulit yung bed? Ala ka! Natulog ako sa base eh. Ano nangyari na naman? Tapos ayun nga, nagloko na naman yung bed ko. Hindi ko talaga alam guys kung anong dahilan or something kung bakit nagloloko yung spawn point ko or yung bed ko. Pero nakakainis lang kasi nahihinto lagi yung progress ko dahil sa nangyaring to. Kahit na ulit ko namang tinatry bago magano, nangyari pa rin siya at some point. Ayun ko, dito namatay ako tapos kung saan naman ako nag-i-spawn. Buti na lang may nakita akong ano, yung malaking village, na laki ng village, guys. Hindi ko to inikot pero alam kong may ano dito, waypoint. Hindi ko na siya inikot kasi malaki tong village na to eh. Basta laki niya eh. Buti na lang may waypoint dito, nakauwi kagad ako. And may farm kasi dito, madali siyang kuhanan ng XP. 'Yon. So 'yun, kinuha ko lang yung farm, then nag waypoint na ako pabalik. Para Par. XP lang gusto ko, par. Take me home. Nakauwi ako. Hindi na naman gumana yung bed ko. Hindi ko alam kung bakit. Tapos nakalimutan ko, kailangan ko pala ng EXP papunta ulit dun sa desert. So, lang ulit ako. Patay ng mga mobs. Nag-farm lang ulit ako. Nagpunta ako sa mga iba't ibang village para kumuha ng farm nila. So, yun. Binalikan ko yung nakapag-TP na ako. Binalikan ko yung items ko. Buti na lang nandito pa sila. Akala ko nag-despawn na. Buti na lang hindi pa. Tapos kasi yung iba kong loot, is nasa ilalim ng tubig. So, kailangan kong angat baba para magkaroon ng air. Kasi kung di mamamatay ako. Kaso, yung paangat na ako nung huli, yung nakuha ko na yung full set ko, may nag-spawn naman na Ayuray, basta yun. Bigla niya akong pinagle-laser ng tubig. Wala na naman yung bed ko!
Hindi ko na alam. Hindi ko na alam guys. Wala na naman yung bed ko. Nawala na naman yung bed ko. Tumatay pa ako. Ayun, kung saan na naman ako nag-spawn. Kasi hindi naman ako nakatulog dito guys eh. Saan na naman ako nag-spawn. Nag-spawn ako sa Defiled Lands. Buti lang yung Defiled Lands na yun is may malapit na village structure. Doon muna ako habang nilulutan ko yun, nag-stay muna ako doon saglit. Tapos nung habang nilulutan ko yung yung secret basement doon sa village structure kasi napansin ko na meron ding defiled dance spawner, yung scuttler doon. Biglang naman nagkaroon ng event. Itong wing venom. Basta nag-i-spawn sila, puro ng mga nakakalason. Wala pa naman akong anti-immunity poison bubble. Okay, mag-spawn lang kayo. Akala nyo, dito kayo kaya. Asan na yun? Tapos nung nasira ko na yung spawner dito sa may secret basement, buti na lang yung chest nung Defiled Land na spawner is merong black heart guys, may black heart. Hindi ko na kailangan pumunta maghanap ng shambler kasi may black heart akong nakuha eh. Ang kailangan ko na lang gawin is makauwi ng safe, dala-dala tong mga loot na meron ako. Buti na lang nakakita ko ng waypoint. Yung wild na waypoint, yung nag-i-spawn kung saan. Buti na lang nakakita ko. Kahit hindi ako nakita village, okay na to kasi pwede naman akong gumamit ito. Nag-TP lang ako pabalik dun sa sa village na sa village na namatay ako na may diamond. Bumalik lang ako doon para mabalikan ko agad yung loot ko. Nakuha ko naman most of the loot ko, kaso guys nawawala yung iba kong bubbles tulad na yung lalo na yung ring na may night vision, yun yung pinaka-nawala sa akin. Pero ay lang, kasi nakakuha ko ng guys eh, ng item ng panggawa ulit nun. Kaya okay lang. Tapos doon guys, bumalik na ako ng base. Ayoko na mawala yung mga item ko. Baka na kung saan na naman ako mag-spawn eh. I had enough. Pagod ang kuya nyo. Nakuha pa akong black card to. Pwede na ako magawa din ng Scarlight. Hindi ako gumawa nito kasi yung saber, may kasi siya eh. May damage absorption. Tsaka nakakuha ko ng vampirism. Kaya hindi na ako gumawa. Okay lang. So, yun muna guys. Ito lang, nilala ko yung bed ko eh. Nilala ko talaga yung bed ko. So yan, last try natin ha. Try natin last. Itatawid lang ulit yung mga item ko. Natin if naglolo ko pa din talaga. So wala talaga. Oo, naglolo ko pa rin. Wala na ako pag-exam. Wala ko talaga mag-exam. May symptom na ako kanina kaso hindi na-expect yung Golem na, kung sabi pa ito tower pumatay. Parang hindi naman. Try na sa last. Doon ako mag-respawn. Okay, dito ako nag-spawn. Okay. Pero nagbabag lang talaga kapag hindi ko alam eh. Babag siya minsan eh. Day 99, almost day 100 na tayo. Pero hindi pa tayo nakakapatay ng dragon. Siguro try ko kumuha ng Pyres. Ay hindi, kukuha tayo ng rock. Kailangan ko talaga ng rock guys. Otherwise papatay tayo ng dragon. So kailangan ko lang ng rock. Pag nakakuha kasi ako ng rock, okay na eh. Talaga? Ay talaga? Ganun pala kadali gumawa nun. Meron
akong ano, ipanggawa na akong drawings. Wala pala. Meron pala. Okay, makakagawa. Yan, so, guys, thank you pa rin sa walang sawang panonood kahit na pang-apat na episode na to pagdudusa ko. Thank you pa rin sa walang sawang suporta at pagko-comment nyo at panonood. So, like and subscribe kapag di pa kayo subscribe. Thank you and kita-kita tayo sa next episode. Salamat!